Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Andito na naman po tayo sa Russia TV upang atin pong ipahayag ang salita ng Panginoon base po sa interpretation ng salita ng Panginoon. Alright? Not based on any emotional interpretation or private interpretation. So ngayong gabi, atin pong pag-uusapan na kapag emotional ang ating gagamitin sa pag-interpret ng scripture ay talagang mali yung ating theology. Magiging private interpretation po yun. Bago tayo magsimula, let us ask God to give us wisdom and illumination from the Holy Spirit po. At gabayan po sana tayo ngayong gabi sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Let us pray. Father, thank you so much once again this evening. We are begging you and we are asking you to help us, Father,
in understanding your word based on what the word has spoken unto us, the meaning of the word, the connection of the word, the meaning of the grammar, and based on it, Father God in heaven, we can acknowledge also the gift that you had given to the church, the pastors and teachers, which means the doctor, the scholar, or the teacher of your word. And thank you so much, Father, for raising those people for us to understand the original text, the original grammar and syntax of your word. And so, Father God in heaven, uh, please help us as we study to show ourselves approved before you, so that we can interpret, and we will not be ashamed, and we will be approved in your sight. Bless Russia TV, also his family and provider based on it, needs, Father God in and heaven, especially the health, Lord. We are praying for all the listeners who are feeling something bad today sa kanilang mga physical uh, situation. I pray, Lord, that you will heal them, use everything, Lord God, every people, so their health will be restored back to normal. And I pray, Father, that you will also provide their needs. If they have financial problems, I pray and we will trust you, Lord, that you will meet all their needs, Father. So thank you so much, and bless us tonight as we continue in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. All right, so habang nanonood ako sa debate again and again, I watch this debate, white versus flowers, and I catch the attention of flowers, no? I catch his attention, no, doon sa kanyang sinabi, at pakinggan po natin mga kapatid, kaya na-create ko ang tema ngayong gabi. Let's watch and listen for this. Do you just assume the teacher doesn't really want to teach them when they refuse to learn? Because that's what Calvinism is asking you to believe. God really doesn't want them to learn. He didn't pick them. He doesn't love them. That's what he's saying. I know he says it's all emotional. I can't help it that Calvinism makes emotional things. That doesn't make it wrong just because it's emotional. Just because God rejected them before they were ever born, and that's emotional for you, and some of the people you love are rejected by God before they're ever born, and that's emotional for you, that doesn't make it any less true on Calvinism. The fact... All right, so yun po, ilang beses po niyang inulit yung word na emotional. So punta po tayo dito sa atin pong pag-uusapan ngayong gabi, emotional interpretation versus yung linguistic and contextual interpretation. John chapter 6, 37 to 45. Ito yung ating i-expose. Ito yung contextual. Ito yung letter, mga kapatid at mga kaibigan. And again, I would like to remind you that the Bible is a letter, no? It's a letter to Corinthians, a letter to Ephesians, a letter of John. So in other words, kung magbabasa po tayo ng letter, basahin mo yung letter muna bago ka pupunta kung saan-saan ng mga letters. So hindi po normal ang isang tao na magbabasa ng sulat at hindi siya nakafocus sa sulat mismo. Okay? Kung hindi ka marunong magbasa sa isang sulat, mga kapatid, mga kaibigan, sa kanyang immediate context, at pupunta ka sa iba-ibang letters na remote, at tinatawag namin dyan sa mga Bible interpreter, remote context, hindi ka nag-focus sa immediate context, near context, ano po mga kapatid, meron pong loophole ang inyong interpretation, no? So dapat naka-focus ka sa near context muna, no? Sa near context at saka sa immediate context. That is very important in interpreting any letter, any book, mga kapatid at mga kaibigan. That is a normal way. Hindi po natin sasabihin dito may pinag-aralan tayo sa hermeneutics. No. It is normal na kung magbasa ka ng sulat, basahin mo muna ang immediate context.
Alright? Doon ka muna mag-focus sa immediate context. Huwag kang pupunta sa kung saan saang mga letters. Kung of which, yun ang nangyari kay Leighton Flowers. Kasi po, I have noticed yung emotional drive. Kawawa sila, hindi pinili. Kung ganun ang ating thinking when we interpret the scripture, ay talagang mawawala tayo mga kapatid sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Emotional driven interpretation. Mga kapatid at mga kaibigan. Let's avoid that. Kasi po ang Bible ay hindi po ito nakabase sa ating emotion. If we're going to look at the Bible in Jeremiah 79, no? Punta po tayo doon sa aking Bible sa Jeremiah 79. All right? Jeremiah 79, ito po ang sabi ng Panginoon patungkol sa ating puso, mga kapatid, no? Kung emotional tayo, based here, the heart, verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Now, if we are going to base our interpretation based on our emotions sa ating puso, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoon, our heart is deceitful. We might be deceived by our heart. Now, if we are going to look at the interlinear of the word heart, mga kapatid at mga kaibigan, ito, lev, ang meaning po dyan, mga kapatid, ay ito po, no? It talks about the mind, ayan po, the willingness, the wisdom, ayan po, intellect, ayan, intellect, emotion, and will, ayan, makita natin, mga kapatid at mga kaibigan, na the word heart in Jeremiah 79 is widely used for feelings, intellect, emotion. So, yung tatlo, mga kapatid, yun po ang nagko-compose sa pagkatao natin. Intellect, emotion, and will. So, kung titingnan natin ang Jeremiah 79, ibase natin doon ng ating interpretation, ay talagang magkakaroon tayo ng hindi tamang interpretation. Magiging private interpretation yan, mga kapatid at mga kaibigan. And so, dapat po nating tandaan, no, na kapag tayo mag-interpret ng salita ng Diyos, punta tayo sa John chapter 6, okay, balik tayo dito, John chapter 6 verse 37 to 45. So atin pong intindihin ito according to the scholarship, according to the original context, according to the original language and relationship of the words, syntax, and the grammatical structure of the text. Para hindi po tayo magkakaroon ng private interpretation, mga kapatid at mga kaibigan. Sana po naintindihan niyo po ako at sana po i-avoid po natin yung emotional interpretation. Magkakamali po tayo dahil naawa tayo. What if, mga kapatid, mga kaibigan, i-interpret ko din ito based on my emotion? Alright? Halimbawa, ang kinunan mo ng basis ay ang tao. Taong makasalanan, taong rebelde, taong blasphemer sa Panginoon, yun ang pinagbabasihan mo ng emotion. Naawa ka sa tao na makasalanan, naawa ka sa mga taong ito. What if ako magbase sa emotion ko doon sa Panginoon? Naawa ako sa Panginoon dahil ganito. Kapag ako ang Diyos, perfecto ako, wala akong kasalanan, tapos ginawa kita bilang tao, tapos ako ang gumawa sa iyo, wala akong kasalanan, ginawa kita ng perfecto, alright? According to the scripture. Very good ang sabi ng Panginoon. We will just base on the scripture. Huwag na tayong lumabas doon sa mga Calvinism, ano bang ginawa ng Calvinism. Doon tayo mag-base na ang sabi ng Bible, ang Panginoon, ginawa niya ang tao talagang very good. According to the book of Genesis. Very good ang ginawa ng Panginoon. Tapos nag-warning siya, huwag kang kumain dahil kung kakain ka, mamamatay ka. Dapat sundin mo ako dahil ako ang Diyos, akong gumawa sa iyo. Ngunit, ano ang nangyari, mga kapatid, mga kaibigan? Ang ginawa mo, nagrebelde sa iyo. Ang ginawa mo, hindi ikaw ang sinunod. Bagkos ang sinunod niya ay ang kaaway mo. Okay, hindi ba masakit yon para sa akin na Diyos, wala naman akong ginawang kasalanan sa iyo? Alright? Hindi ba masakit yon? Oh, you are taking the side of these rebellious people. You are taking the side of this
wicked people who rebel against me. And you're not taking my side. Oh, what about kung ganun ang akin argument? You're taking the side of these rebellious people? Tapos ako ang gumawa sa inyo, tapos doon kayo pumunta kay Satanas, sa kalaban ko? Napakasakit. Kahit na ikaw, kahit na ako bilang ama, ang anak ko, minahal ko, okay, binagyan ko ng kailangan niya, ngunit doon siya pumanig sa aking kalaban sa kapitbahay. Ano ba yun? Di ba napakasakit, mga kapatid at mga kaibigan? Kung yan ang gagawin sa iyo, anong gagawin mo? Bilang isang ama, bilang isang nagmamay-ari ng isang bagay. Anong gagawin mo? Nagtraidor sa iyo. Tapos ang tigas pa ng ulo. Anong gagawin mo? Naawa ka sa taong nagrebelde, pero sasabihin ng Diyos, about sa akin. Hindi niyo ako pinanigan. Ang tao so kung emotion ang ating ipairal dito, mga kapatid at mga kaibigan, anong mangyayari sa atin? Di ba masakit masyado ang ginawa ng tao sa Diyos? Kaya nga sabi ng Diyos, kung kumain ka niyan, mamamatay ka. Sa salitang kamatayan, hindi natin alam kung anong paraan ng kamatayan. Lahat, name it. Hindi naman sinabi ng Diyos, mamamatay ka sa heart attack, mamamatay ka sa sa baril. Walang sinabi. Basta sinabi niya, mamamatay ka. Kahit declension, from the smallest to the largest kind of death, ipangalan mo sa buong mundo. Yan ang word of death. Word na salita na ginamit ng Panginoon. Hindi siya sinabi na So, wala, mga kapatid, mga kaibigan, hindi natin naintindihan ng ating Ama na gumawa sa atin. So, if it is emotional, palpak tayo dyan lahat. So, focus tayo dito sa mga scholar interpretation, yung binigay ng Panginoon sa church, the teacher. Didaskalos in Greek means doctor, master, or teacher. Alright? So, magsimula tayo sa 37. All that the Father gives me shall come to me, and him that cometh to me, I will in no wise cast out. Anong interpretation dyan, mga kapatid, mga kaibigan? Ito. Kukuha lang ako ng pen. Alright? So, ito, mga kapatid, will come. Ayan, will come. Bakit will come? Dyan, pastor, shall. Now, sa Greek, mga kapatid, walang pinagkaiba. Ngayon, merong pinagkaiba. Pero, indicative kasi ang sinabi dyan, indicative. So, pag sinabi mong indicative, will, sure, certain. So, will ang mostly ang Greek interpretation yan, NC. Is C. Meaning, future active indicative. Will. Kasi indicative sure, certain. Will come to me. In other words, yan po ang ibig sabihin yan. Now, sino ang will come? Yun ang main verb main clause niya. So, sino ang mag-will come? Sino? All, dito sa 37, focus kayo. All that the Father gives me. Lahat yan sila. Now, bakit ko sinabi? Because ang pan dito, mga kapatid, collective substantive, meaning everything, all that given by the Father, walang isa, kahit na isa na mawawala, lahat. Kung 10, hindi magiging 9. Dito mo makikita ang osas. One save, always save. Lahat, kung 10, hindi magiging 9 yan sa Greek because the word pan, collective substantive, everything, all that the Father giveth will come to me. Lahat, wala, kahit isang mawawala, mga kapatid at mga kaibigan. Dedusin, the Father gives, alright? Will come ang binigay ng Ama at ilan? Lahat sila. Lahat yan, mga kapatid, mga kaibigan. Alright? So, prepositional phrase expressing goal or direction saan? Kay Jesus Christ, to me. Sabi ni Jesus Christ, to me. Walang iba. Hindi kay Pastor Medel, hindi kay Rasha, hindi kahit kanino. Kahit kanino, kahit pa kay Maria. Hindi po, mga kapatid. Kasi po, ang pros emi
referring dyan, mga kapatid, sa goal or direction. Saan? Kay Kristo. Thus, sabi dito, all the Father gives me will come to me. Lahat. Walang mawawala kahit isa. Hindi 9.5, kundi 10. Kung 10, 10 talaga. Hindi yan magiging 9. Ganon ka-strict ang Greek, mga kapatid at mga kaibigan. Kung nag-aaral lang sana tayo ng Greek, yun, kami, yung mga kaklase ko, halos lahat bumagsak dahil nga hindi sila nagsumusunod sa law. They are bending the law of Greek. Hindi po pwede natin i-bend ang law ng Greek, mga kapatid at mga kaibigan. So, punta tayo dito sa 38, no? Ayan, 38 mga kapatid at mga kaibigan. Sabi dito, wait lang. Bakit naka-ano siya? Merong sumapaw. Wait lang, kukunin ko muna ito kasi nagsapaw siya. Hindi ko na-delete. Wait lang ha. Ito. Kunin natin yan. Alright? So ayan, mga kapatid, 38 tayo. For I came down from heaven not to do my own ito pa pala. Ito pa pala. Karugtong itong in Him. Ito. In Him. Wait. Balik tayo. Ayan pala. So, ito. In Him that cometh to me, I will in no wise cast out. Ayan mga kapatid. So, I will bring you here para maintindihan nyo gaano ka sigurado ang ating Panginoon. Alright? So let's focus on the Greek syntax. Let's focus on the Greek word kasi dito nyo maintindihan bakit may usas. Kasi mga hindi naniwala sa usas, hindi nag-aaral ng Greek yan eh. So, sabi dito mga kapatid, ito, kai, and then strong future negation. Itong o mi ekbalo eksu. Ayan. Ito, strong future negation yan. Anong ibig sabihin ng strong future negation? Ang ekbalu. Anong ibig sabihin yan? I will cast out and then ho mi, karugtong yan mga kapatid, o mi ekbalo eksu, emphatic future negation yan. By no means. By no means. Kapag ang Panginoon nagsasabi, wala kahit isa, by any means or no means. I will cast out anybody. I will not cast out anybody. Double negation. Double negative yan mga kapatid at mga kaibigan. O mi. O mi ikbalu eksu. In other words, by no means, never kung i-cast out kahit isa sa kanila. Double negation. Strong future negation yan. Kaya nga meron tayong osas because of the Greek word na o mi ekbalo eksu. Strong future negation. What about Pastor? Ganito ganyan. Ang sabi namin dyan, yung mga taong yan, hindi yan pinili ng Diyos. Hindi yan binigay kay Kristo. Mga peke yan. Mga ano yan, mga wala, hindi kasali sa mga pinili ng Diyos kapag hindi sila nagpapatuloy sa pagpapaniwala sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi sila sa Panginoon. Because yung sa Panginoon ay hindi talaga niya bibitiwan. By no means, I will never cast out them. That is the word. In Him that cometh to me, I will in no wise cast out. Double negation. Double negative. Katulad din yan sa ano mga kapatid. Sa dito, tingnan natin sa John chapter 6 ha. John chapter 10, 37, 31. Anong sabi dito? John 10:31, and I and my Father are one. Dito pala. My sheep
Verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Sheep ha sheep. One sheep, always sheep. Osas din, one sheep, always sheep. Kapag karnero ka, karnero ka talaga. Hindi ka magiging kambing. Ang kambing, hindi magiging karnero yan. Ang sheep, sheep yan talaga. Mga kapatid at mga kaibigan, before pa sila hinanap ng Diyos, kaya nga tinawag lost sheep, before pa sila hinanap ng Diyos, sheep na sila. Before pa pumarito ang Panginoon, sheep na sila. I come to offer my life for the sheep. Alright? So, ito, sabi dito, and I give unto them eternal life. Ito ang double negation din. They shall never perish. That is double negation sa Greek. Never, never, never. They shall never. That is double negative. Never at saka perish. Never perish. Double negation yan. Mga kapatid at mga kaibigan, wala kang kawala sa Greek. Kapag alam mo ang Greek, ay alam mo na merong eternal life. Merong osas. One sheep, always sheep. One save, always save. Ayan mga kapatid. Once anak ng Diyos yan mga kapatid at mga kaibigan. So yan po ang ibig sabihin ng double negation po. Wait, pupunta tayo sa aking presentation. Yan. Okay? Emphatic future negation po yan mga kapatid at mga kaibigan. I will in no wise cast out. Alright? Now, punta tayo sa 38-39. For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Ano daw ang mission ni Jesus Christ? Bakit siya pumarito galing sa langit? I came down from heaven. So, Diyos nagpakatao o nagkatawang tao, hindi tao na nagpaka-Diyos. Kasi kung baliktad, tao, nagiging Diyos, ibaliktad yan. From earth to heaven. Ang sabi diyan, from heaven, I came down. So, ibig sabihin mga kapatid, from heaven siya, He came down. So, ano siya, mga kapatid at mga kaibigan? So, ang baliktad kasi ang sa Iglesia ni Cristo, akala na si Cristo, tao na nagpaka-Diyos. Hindi po ganon. Diyos siya na nagkatawang tao. Kaya nga sabi niya, I came down from heaven. Not to do mine own will, but the will of Him that sent me. So anong mission niya sa pagpunta niya dito sa sanlibutan? The main verb, I have came down. Andito mga kapatid. Ano ang purpose? To do. Ano ang gagawin niya? Mga kapatid at mga kaibigan, itong 37. To do, back to clause A and B. Ito, ayan, 37. Yan ang mission niya ng pagpunta niya dito sa sanlibutan. Di ba? Now look at verse 39. Ano ang will ng Ama pala? Ang will ng Ama na kanyang gagawin, sabi niya, that of all which He hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again in the last day. So ang mission ni Jesus Christ, pagpunta niya dito sa sanlibutan, para gawin niya yung 37, i-accomplish niya yung 37, na lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya, ay hindi niya pakakawalan yun, mga kapatid at mga kaibigan. So ang pagpunta niya galing sa langit, papunta dito, ang mission niya, kapatid, ay yung ibinigay ng Ama. Klaro-klaro dyan, no? Klarong-klaro sa Greek at saka sa English. Klarong-klaro. Ano ang purpose ni Jesus Christ magpunta sa sanlibutan? Para sa mga hindi binigay? No, sabi ni Jesus Christ, I came down from heaven not to do my own will. Kasi sabi ng iba, ang sabi sa John chapter 12, I will draw all men. So will ni Jesus Christ yun. Isampok mo yung will ng Ama at saka ng anak. Ibig sabihin, ang anak at saka ang Ama hindi nagka-reconcile. Meron nang binigay ang Ama, buo na, collective na eh. All that the Father giveth me, collective na yun eh. Yun ang mission ko na aking pupuntahan
At yung pupuntahan ko na yan, lahat sila, hindi ko pakakawalan. So, klarong-klaro ang misyon ni Jesus Christ, mga kapatid at mga kaibigan, sa pagpunta niya dito sa sanlibutan from heaven. Not to do His own will, na i-draw ko rin ang aking gusto kong i-draw. Mali, mga kapatid at mga kaibigan, ang interpretation nila sa John chapter 12. Kasi sabi nila, Jesus Christ said, I will draw all. I will draw all. So, ibang i-draw ni Jesus Christ, iba ang i-draw ng Ama. So, ang Trinity, hindi na nagkakaisa. O, patay ka na dyan. Sabi ni Jesus Christ, not to do my own will, na mag-draw din siya ng kanyang sarili. Hindi. Ang pagpunta niya dito sa sanlibutan, to do the will of the Father. Ano yun? That lahat ng binigay ng Ama sa akin, hindi ko pakakawalan. Pupuntahan ko sila, hindi ko papakawalan. At saka, i-raise up ko sila in the last day. Napakaklaro, look at that, mga kapatid at mga kaibigan. Okay? 40, and this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him may have eternal life, and I will raise him up in the last day. Iba ba ito kaysa binigay na all? Iba ba yan o hindi? Kapag iba yan, mga kapatid, sinisira mo ang Greek syntax. Meron ng all, collective na yun eh. Hindi na maano yun, collective na yun eh. Lahat ng iyon, ibibigay, yun ang mission ni Jesus. Tapos, i-add mo pa yung iba dyan, mga kapatid. So, everyone refers to all. Okay? Huwag tayong lalabas sa context. Kasi lumalabas tayo sa context, mga kapatid, mga kaibigan, kaya nagkagulo-gulo ang ating interpretation. So, ang everyone dito, i-related yun sa all na ibinigay ng Ama. Ayan, Ayan. Hindi yan pwede kasi nga, collective yun all. As one na yun Hindi mo na pwedeng dagdagan yun, mga kapatid at mga kaibigan. I hope you understand it. And then 41, 42, mga kapatid at mga kaibigan, intermission number, mga Jews, nag-intermission sila, binara nila si Jesus Christ, ayan, 41, 42. So, wag tayong magpadala dyan, mga kapatid, because sa mga, kung sa ano pa ito, sa Lida pa o sa movie pa, may intermission. So, pagkawala ng intermission, continuation na kaagad yung istorya. Alright? So, ito, nagpatuloy ang istorya, mga kapatid, mga kaibigan. Itong 44, address ito, mga kapatid, sa ni Jesus Christ, sa mga taong nag-murmur. Ayan. So, ang 44, mga kapatid at mga kaibigan, tingnan natin ang 44 close division. Ayan. Ito, mga kapatid, dito tayo. Okay? Dito tayo. We can divide this verse into two major clauses, ang verse 44. Okay? Main clause niya, negative statement of human ability. Remember that. Saan namin kinuha ang total inability? Saan? Saan namin kinuha? Kung nag-study sana kayo ng Greek, noong una, hindi ko nalaman na ito palang 44, ay it talks about negative statement of human ability. Why? Look at this. Audis donatai elten pros eme. Ano ang donatai? Diyan galing yung salitang dynamite. Yan po ang ibig sabihin niyan, ability, capacity, or power to do something. Donamis or donatai. Tapos plus ano pa siya? Dito sa baba. Itong may pula. Please look at my presentation para hindi kayo maano. This is not my personal interpretation. This is based on scholarship na binigay ng Diyos sa church, the doctor, the scholar, the master, the teacher, didaskalos. Ito, donatai plus infinitive. Pag donatai plus infinitive, anong ibig sabihin? Ibig sabihin yan, the whole phrase means to be able to do something. To be able. Anyang salita, able. Ayan, no one is able to come to me. Ito ang infinitive, mga kapatid. Ang infinitive, itong eltin. Donatai eltin pros emi. So in other words, no one is able to come to me. Because the word donatai means ability, capacity, or power. Dunamis or dynamite. Okay? Diyan na kinuha natin ang word na dynamite. Alright? So, sana naintindihan nyo, ang 44, kung minsan nag-interpret ako ng
44, sinabi ko talaga, no one is able to come to me. Yung mga hindi alam sa Greek, asan ang able dyan, Pastor? Ikaw talaga, Pastor Midel. Ay, talaga, nagdadagdag ka, Pastor Midel. Because I know what is Greek. I know what is Greek. No man can come to me. No one is able to come to me. Audis, donatai, elten, pros, me. Donatai means able, power. Okay? I hope you understand me. Conditional clause, subordinate clause, en mi o pater ho pempas mi el kosi auton. Unless the Father who sent me draws him. Main clause, okay? Kago anastiso auton en ti es kati he mera, and I will raise him up the last day. So sigurado to, mga kapatid, total inability andyan, mga kapatid, mga kaibigan, wala talaga. No one, kahit isa, sabi ng iba dyan, meron. Ang sabi ni Kristo, no one, tapos ikaw meron. Ay nako kapatid, makidibate ka kay Kristo. Sabi ng Panginoon sa Psalm 14 at 50, no one did seek and understand God. No, not even one. Sabihin nila, meron. Si ano ka na dyan? Si Arminius ka na dyan, Jacobus Arminius. Kaya nga sinabi ng mga Calvinist, heretic kayo. Kasi sabi ng Diyos, wala kahit isa, ang sa inyo meron. Sabi ni Kristo, wala kahit isa. No one, not even one. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 3, wala din. Quoting Psalm 14. Kayo meron. Ako'y nalilito sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Dinidebate niyo ba ang Panginoon na siyang nakakakita ng ating puso? Okay? Nakakadismaya yan mga kapatid. Talaga, nakakadismaya. Hindi ninyo naintindihan ang total inability. Question kayo ng question kasi emotion ang pinairal ninyo. Kahit nasa sa Bible, no one is able, sinabi na nga, sabi ng Panginoon, no one, not even one, did seek and understand. Mananampalataya pa, hindi na nga nag-seek, hindi na nga nag-understand. Ibig sabihin, pag hindi ka nag-seek, nag-understand, hindi ka talaga maniwala. Paano ka maniwala kung hindi ka nakaintindi? Wala talaga mga kapatid, kahit isa. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus. Yan ang sabi ng Diyos. Debatihin niyo ang Diyos, huwag kami. So, ang total inability, nasa Bible yan. Hindi niyo lang matanggap kasi nga emotional. Mga kapatid at mga kaibigan. Ayan. So, yun po mga kapatid kung saan ko kinuha yung able dyan sa donatai elten. Donamai plus infinitive. Yun ang ibig sabihin doon mga kapatid. Now, punta tayo sa 45. Ayan. Dito nagkagulo-gulo si Flowers sa 45. Pakinggan niyo ang explanation diyan. 45, it is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Every man therefore hath heard and hath learned of the Father cometh unto me. Okay, dito mga kapatid sa clause A. So ito ang esten gigraminon. Esten gigraminon, ang ibig sabihin it stands written. Ibig sabihin kung ano yung sinulat, titindig yun, hindi yun mababali. Alright? And then ang prepositional phrase, ay ang in the prophets. Alright? In the prophets. Okay. So, ang clause B, prophetic citation yan, no? Isontai. They will be. Now, ito, they will be mga kapatid. Predicate adjective didaktoi. Alright? In other words, ang genitive of agency niya mga kapatid, theo. Taught by God talaga, ano? Taught by God. Now, kung sasabihin mo na dapat tuturuan ka ng tao bago ka maniniwala, paano yung mga Hamas
na walang nagtuturo sa kanila, yung pinost ko, na nakita nila si Kristo mismo ang nagsabi sa kanila at tinanggap nila si Kristo. Wala silang background sa Christianity. Sabi ng testimony nung pinost ko, Hamas member, asawa ng Hamas, founder ang kanyang ama. And then, nakita lang nila o niya si Kristo in a dream, and then Jesus Christ talked, I am God, you are my daughter. And then doon, niwala na siya. So, sinong nagturo sa kanya? Taught by God Himself. That is the genitive of agency. Hindi kailangan na kung wala tayong mga evangelist, walang makatanggap kay Kristo, paano yung mga Hamas na tumanggap kay Kristo na walang nag-witness? Ano yun? Ilang testimonies tingnan mo sa YouTube. Kaya nga sinabi ko, kung walang pinili ang Diyos, sana lahat ng Hamas na nag-iinip kay Kristo, ipapakita ko talaga sa lahat. Bakit sa iba lang? Yun ang tanong Tingnan nyo sa YouTube, how many Hamas members were converted because they have seen Jesus Christ in a dream or nagpakita sa vision. Yun ang talagang sinabi dito, genitive of agency. Didaktoi theo, taught by God Himself. Taught by God Himself. Kahit na ako ang mag-witness, mga kapatid, kapag hindi yan siya tuturuan ng Diyos, wala din akong silbi, mga kapatid at mga kaibigan. Wala din akong silbi. Because very strict tayo dyan Didaktoi theo, taught by God Himself. Alright? Sana naintindihan nyo yan. Now, dito tayo sa clause C, sa verse 45. Look at this The one who has heard, ho akosas, and then ma thon, having learned. Now, listen very carefully. Listen very carefully. The two coordinate participles joined by what? Kai. Ano yung kai? And. In other words, mga kapatid, if these two, the one who has heard and the one having learned, mga kapatid, ang modifier ay pass. In other words, everyone who has heard and learned. Hindi yan pwedeng mag-hear ka lang and then bahala na sila. No, the Greek is very, very clear. Joined by Kai. Alam niyo mga kapatid, kapag nag-present tayo sa Trinity, sa Matthew, and the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Di ba stricto tayo sa Greek pag Trinity, mga kapatid? Ang end, ano ang end? Magkaroon to, ang the definite article, iba ang persona. Pero end, ano yan sila? Inseparable yan. End, hindi or. Bakit tayo stricto sa Trinity? Mag-Greek-Greek tayo sa Trinity. Pagdating sa election, mawala yung Greek natin. Ano ba? Yun ang question ko sa mga antay Bakit kung Trinity ang pag-uusapan, stricto tayo sa Greek? End sabi dyan. Ang sabi ng end, pag participle joined together, that is one. That is inseparable. Stricto tayo sa Greek pag Trinity. Pag election nawawala ang Greek. Maniwala ka dyan sa Greek. Maniwala ka dyan sa Greek. Ano ba yan, mga kapatid? Hindi consistent. Kami consistent kami. Ma-Trinity ba yan? Ma-election ba yan? We are consistent in our interpretation in Greek. Pag joined together by Kai, modified by pas, in other words, everyone who has heard and learned. Anong goal phrase, mga kapatid? Main finite verb, ertsetai. Okay? Come. Where? To me. In other words, mga kapatid at mga kaibigan, ito. Alright? Ito, mga kapatid, ano ang connection, alright? Ano ang connection? Look at the screen. Ano ang connection ng all that the Father gives me at saka and they shall be all taught? Itong all dito at saka ang all dyan, ayan, wait. Ang all dyan, ito, anong connection niya? Sa 37 at 45. Ang connection ng all that the Father gives me, at saka, and they shall be all taught,
magkaiba yung tao o hindi? Oh, kasi hindi kayo nag-aral ng Greek. Oh, ito, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo mga kapatid, mga kaibigan. Parallel agency and aspect. Both clauses describe divine initiative. Dito ang Father, dito sa 45 ang God. Alright? Oh. 37 ang Father, ang agent, Dodasin, ang give. Sa 45 ang Father din, ang God is agent sa didaktoy. Oh. In other words, ang Ama na nagbigay ay siya ding Ama na magtuturo. Alright. Now, listen. Sabi ni Wallace, Daniel Wallace, ay nako, hindi mo ma-question ang pagka-scholar niya sa Greek. Wallace would classify both as subjective agency constructions. One with a nominative subject, pater, and one with genitive of agency, theo, after a passive adjective. Now listen. Syntactic connection. Anong connection? The same divine agent governs the people's relationship to the Son. Now, what is given by the Father, listen, are the same ones who were taught by God. Oh, ngayon, dibatiin nyo si Wallace, mga kapatid. Ikaw na walang alam sa Greek, hindi nag-aaral ng Greek, dibatiin mo si Wallace, Daniel Wallace. Ang Greek na, the only Greek grammarian na talagang tinitingala naming mga students sa Greek. Anong sabi niya mga kapatid? What is given by the Father in 37 are the same ones who are taught by God in verse 45. Anong ginawa ni Leighton Flowers, mga kapatid? Because of emotion, nagkakamali ang kanyang interpretation. O natatawa lang si James White. Na talagang parang nagalit na talaga si Leighton Flowers doon, si James White, relax lang. Sa debate mga kapatid, kung hindi lang talaga kung sasabayan lang ako sa Greek na interpretation, talagang wala nang ligtas eh. Kaso lang hindi sasabay sa Greek, pupunta na hindi. King James lang tayo. Enough na ba kung King James maintindihan mo? Enough yan, pero kung doctrine ay hindi, no? Hindi yan enough eh. No. Maraming palusot mga kapatid at mga kaibigan kapag talagang mag-hand to hand lang talaga sa Greek interpretation, sa syntax, sa Bible, walang kawala mga kapatid at mga kaibigan. Kaso lang, hindi talaga, no mga kapatid. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag emotion na ating ipairal dito sa interpretation ay talagang mawawala tayo. Mga kapatid at mga kaibigan, bakit merong eternal security? Bakit merong osas? Because of the double negation. Ang sabi ng Bible eh. Puntahan natin ang Romans, last verse na ito mga kapatid. Punta tayo sa Romans Romans chapter 8. Alright, dito Romans chapter 8. Romans chapter 8. Ito yung pinaka-common eh. Dito. Ito mga kapatid, basahin natin na. 33, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God who justifies. Andyan sino bang mag-charge sa God's elect? Sabi ni Pablo, ang Diyos ang nag-justify, hindi kayo. Sino ba kayo? Ang Diyos ang nag-justify, hindi kayo. So, sino ang mag-charge sa God's elect? Wala. Sabi dito, who is condemned? It is Christ that died. Yea, rather, that is risen again, who even the right hand of God. Now, ito yung aming pinaghahawakan talaga ng eternal security, yung osas. Tingnan nyo. Who shall be able to separate us from the love of Christ? Sa mga elect. Sinong us dito? Mga elect. Sabi ni Pablo, mga elect. Who shall separate us from the love of Christ? Tayo nga, mga elect. Shall tribulation? Ayan problema dito. Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are counted as sheep
Ayan o. Sheep o. One sheep, always sheep. Kapag elect, sheep yan. Hindi lang binabasa ng mga antay itong God's elect o. Hindi lang talaga nila binabasa yun eh. Ang verse eh. Pinabayaan lang nila. Sheep o. Ayan. Ayan o. John 10, my sheep hear my voice. I give them eternal life. They shall never perish. Sheep din dito sheep. At dito din sheep John 10, sheep. Ayan 36 sheep. Sino yan sila? Hindi nila binabasa yan God's elect. Ayan klarong-klaro God's elect. Sino man ka-separate? Sabi ni Pablo, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are counted the sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Ayan. Sabi ni Pablo, I am persuaded that neither death nor life, nor angels, principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Usas yan. Eternal security yan. One sheep, always sheep. Nor heights, nor depth, or any other creature shall be able to separate us from the love of Christ which is in Christ Jesus our Lord. Di ba? Ang osas, nakakabit yan sa God's elect. Pag pinili ka ng Diyos, imposible, double negative. No. Sabi ni Kristo, I will never cast out even one, and they shall never perish. Sana po naintindihan natin ang lesson ngayong gabi at pasalamat tayo sa Panginoon dahil in spite sa ating mga kasalanan, in spite sa mga kasalanan na ating ginagawa nung una, even ngayon, meron tayong mga ginagawa kabulustugan na tayo lang at ang Diyos nakakaalam. Alam nyo ba ang pinaka matinding kasalanan ay ang kasalanan na tinatago mo, mga kapatid at mga kaibigan, na Diyos lang nakakaalam yan. Meron kang ginagawa. So, alam nyo yan. Kapag wala kang eternal security, kapag wala kang pag-aaral sa salita ng Diyos, ay matatakot ka. Mga kapatid at mga kaibigan, ito po ang pinaka-importanting doktrina na dapat nating dapat nating alamin kasi dito nakakabit yung usas eh. One sheep, always sheep. Ibahin natin one sheep, always sheep. Kapag karnero ka, hindi ka magiging kambing. Ang kambing, hindi magiging karnero yan. Alright? Maraming salamat. Anong oras na ba, brother? Meron tayong 5 minutes for question and answer? Alright. Pa-off mo na yun ang share screen, bro. Alright. Ayan, thank you. Teka muna ha. Ayan. Ayan. Sige. So, dako tayo sa question and answer mga kapatid, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Christina Reyes, yung naka-Japanese. Shoutout sa kanya, kay Johanna. At eto question bro. Sabi dito, how can a Calvinist say human emotion is wrong when emotion itself was created by God? Jeremiah 17:9, napakaklaro na sinabi natin doon. The heart is deceitful above all things and desperately wicked, and who can know it? So even you, madideceive ka sa kung nagbase ka sa emotion mo, madeceive ka, sabi ng Jeremiah 17:9. So ang salita dyan na desperately wicked, ano yan sa Hebrew incurably ill, incurable na talaga. So without God's intervention, without God's initiative, ay walang mangyayari sa ating puso mga kapatid at mga kaibigan. So yun ang pinaka-basis ko sa sagot ko sa iyo, Jeremiah 17:9. Our heart is deceitful above all things and desperately wicked. Okay, question dito. Does Calvinism value reason over emotion to the point of losing empathy? We value reason according to the Word of God. And then, of course, if you are in Christ, then empathy, the emotion will follow. If you are in Christ, nasa kay Kristo ka na. But we are talking about entering into relationship with Jesus Christ. Yung sabi, will come. Kaya nga will come, no? Papunta pa kay Kristo. Yun ang main verb doon eh. Will come. So, hindi ka pa kay Kristo.
So welcome pa, pupunta ka pa. So kapag na kay Kristo ka na, sabi ng Panginoon sa Philippians 2:13, for it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Philippians 2:13. Napakaklaro po yan. So magiging, ano na yun, the love that we receive from God, that is the kind of love that we can share to others. So magiging empathy na yan, right empathy na yan po mga kapatid at mga kaibigan. Dahil po na-receive na natin yung pag-ibig ng Panginoon. Okay, shoutout dito kay Althea. If emotion make us question God's justice, does that mean Calvinism reject human feeling entirely? Pakiulit daw, Brad, di ko nakuha yung line of thought niya. If emotions make us question God's justice, does that mean Calvinism rejects human feeling entirely? If you are not in Christ, if your heart is deceitful, yes, we entirely reject the emotion of unbelievers without the Spirit of God. We reject that totally because according to the Word of God, the heart is deceitful above all things. We entirely reject that. Okay, question dito kay Christina. Bakit ho ganun pinanghihingi nyo ng pera ang pagsasalita ng Word of God? Pwede po bang malaman kung saan nyo gagamitin yung pera? Salamat. Teka lang, saan ba ako nanghihingi ng pera? Wait lang. Di ko magets yung question na, pero anyway, hindi ako nanghihingi ng pera. Ako nabibigay ng pera. Ako ang nagbabayad para ma-preach ko itong ano dito. Hindi ako nanghihingi ng pera. Okay. I think parehas. Why do some Calvinist speakers treat emotion as weakness instead of part of God's design? Okay, so weakness yan dahil balik tayo sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. So, kaya kailangan natin ang work of God, yung initiative ng Panginoon. Sinabi niya, I will give you a new heart, I will give you a new spirit, and yun po ang ating pinapasalamatan sa Diyos. Okay. So, eto bro, I think last question ko dito. As I observe din sa mga nagsasabi patungkol sa inyo, how you react doon sa mga tao nagsasabi na ang Diyos nyo ay parang malupit. Kasi kung ako nga ay tao, nakikita ko yung empathy doon sa mga taong hindi naligtas, at yung Diyos na perfect ay yun, yung ganun na pag yan yung batayan niya sa judgment ng isang tao, na talagang pinili niya yung mga tao na yun na mapunta sa heaven at ikaw sa damnation. How you react doon sa mga tao na yung Diyos nyo daw ay malupit? No, hindi nga, ano nga ang Panginoon full of grace nga. Kasi kung malupit siya, lahat tayo pupunta ng impyerno. Kasi lahat tayo nagkasala. So, walang obligation ang Panginoon na hindi natin siya maobliga na ibigin mo ako, Panginoon, bigyan mo ako ng awa. Kasi nga nagkasala tayo, we rebel against God, napakasakit yun, siya ang naggumawa, siya yung lahat binigay na niya, created everything, good, perfect, very good. Tapos nagrebelde tayo sa Panginoon. Hanggang ngayon, meron tayong ginagawang kabulastugan sa Panginoon kahit alam na natin na magagalit siya dyan, pero ginagawa pa rin natin. So kung ako ang Diyos, talagang, kung ako ang Diyos wala na akong, kung ako si Duterte, wala kayo. Pero ang Diyos nga ay may habag, may niligtas siya. Okay? So ang pagpili naman, Brad, non-obligatory character yan. Kapag ikaw pipili ng asawa mo, pipili ka ng pagkain mo, pipili ka ng susuotin mo, pipili ka ng anong gagawin mo, walang makikialam sa iyo, at kung may makialam, anong sabihin mo? Pakialamero ka, wala kang pakialam sa buhay ko. How much more God? So, hindi ganon kasi tayo selfish tayo
Tayo naaawa, ito brada, tayo naaawa dahil makasalanan din tayo. Kaya naawa ako sa iyo dahil makasalanan din ako. Normal yun. Pero ang Diyos, very holy, He's the Creator, but why we rebel against Him? Bakit? Yun ang question. Ako naaawa ako sa katulad kong makasalanan kasi pareho tayong makasalanan. Pero what about ang Diyos? It's injustice na gawin natin sa Kanya to. Kaya nga sabi ko, kung pumili tayo kay Satanas, bakit wala siyang karapatang pumili kung sinong kanyang ililigtas? Kung nagtanim ka ng pagpili, edi aani ka ng pagpili para maramdaman mo din kung ano ang sakit na hindi ka pipiliin. Hindi mo pinili ang Diyos. Ngayon, anong sakit na hindi kita pipiliin? Masakit ano? Oh, di ba? What you sow, you reap pa rin mga kapatid at mga kaibigan. Sana maintindihan natin na yung ginawa nating ganon, hindi yun justice para sa Panginoon. O, dapat nga siya nga ang dapat yun nga iisipin natin Pumili tayo kay Satanas. Ang Panginoon walang karapatang pumili kung sinong kanyang ililigtas. Pinili natin ang si Satanas, ngayon nagalit ka kung hindi ka pipiliin. So pagpunta mo ng impyerno, yun ang sasabihin ng Panginoon sa iyo. O ano ngayon? Ano, masakit? O ako, hindi ba ako nasaktan? Mga ganun mga kapatid, God grieved. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa Genesis, God grieved. No? Grabe, grieve in His heart. Kasi nga, yun ang ginawa natin So, what you sow, you reap. Nagtanim ka ng pagpili, mag-ani ka ng pagpili. Wala kang magagawa dyan. So, sana po naintindihan natin, wag nating sabihing malupit ang Panginoon. Ikaw ang malupit. Kasi gusto mo, ikaw lang ang pumili kay Satanas. Pero walang karapatan ang Diyos na pumili. Sino ngayon ang malupit? Ang tao. Selfish ang tao. Yun ang sagot ko dyan, Brad. So, siguro pasasalamat bro sa ating audience at makakapanood pa nito sa mga magre-review. Unang-una, pinapasalamatan ko ang Panginoon dahil sa habag at awa niya sa buhay ko. Hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay ko. Sa kabila ng aking mga nagawa nung una, ginamit niya ako ngayon. Nagpapasalamat ako. At through Russia TV, ako din nagpapasalamat kay Brother Russia sa paggamit ng Panginoon sa kanyang buhay. Maraming na-balance natin dito, debate ng ganyan. Pero through Russia TV, dito natin nakita yung mga balancing, ikaw ang mag-decide at saka ito magiging hatol sa iyo pagdating ng panahon. Marami kami dito nagdidebate. So depende sa sinong paniniwalaan mo. So maraming salamat sa buhay ni Russia at sa kanyang pamilya. Doon ang pasasalamatan ko talaga. At sa lahat ng mga nakikinig sa programang ito. So, abangan nyo si Pastor Medel dito mga kapatid, lagi-lagi sa Russia TV. At medyo nag-ano kami ng date, pero actually ang talaga niya, ang schedule niya every Sunday yan 7 PM mga kapatid. So abangan nyo lagi yan. Sisikapin namin ulit na meron kaming lagi-laging stable na schedule para abangan nyo lagi-lagi. So maraming salamat. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates, dahil ang debate na ito ay pupunta doon. So you can check all the yung mga podcast ni Pastor kasi naka-separate yan sa mga debate, so you can check also doon yung mga last pa niya na mga podcast dito sa akin. So abangan nyo ulit mga kapatid, magpo-post kami ulit ng mga next topic. So please, huwag kayong tumigil sa pag-post ng mga tanong dyan sa mga nagre-review dito, dahil sisikapin ni Pastor Rene na sagutin pa yung inyong mga tanong kung meron pa. So maraming salamat mga kapatid. At this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out. Darkness fades when you